Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayong muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome po sa 11:43 DZMR para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. And ako muli si Dr. Jennifer Gatiwan C., your program host, at kasama po ng Philippine Pediatric Society Northeastern Luzon Chapter. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ng isa na namang napapanahong usapin. So, nung nakaraang Thursday or Huwebes, March 13, ay tinaguri ang World Kidney Day. This is a global health awareness campaign na ang focus po niya ay yung kahalagahan po ng ating kidneys o yung bato na in reducing the frequency and impact of kidney disease para maiwasan. So alam naman natin na ang kidney disease is now a worldwide problem, and World Kidney Days observed annually on the second Thursday of March. So for this year po tumapat po nung March 13. At ang tema po this year is, Are Your Kidneys Okay? Detect Early, Protect Kidney Health. At sa araw na ito ay we are privileged to have with us upang magbigay pa ng karagdagang kaalaman tungkol sa ating mga kidneys o bato. So let me properly introduce to you our special guest for today. Nakapagtapos po siya ng medisina sa De La Salle Health Sciences Institute at nagtraining po siya bilang maging isang ganap na pediatrician sa Capitol Medical Center. At nagpakadalubhasa pa po siya bilang naging specialist sa larangan ng pangangalaga ng ating kidney. So she is a pediatric nephrologist sa National Kidney and Transplant Institute. She is the medical director of Isabela Kidney Care Dialysis Center and San Mateo UCare Dialysis Center, an active consultant of Southern Isabela Medical Center and various private hospitals in Santiago City. She is also an active member and fellow of the Philippine Pediatric Society Northeastern Luzon Chapter, a beautiful wife, a mother, and of two growing kids. And I'm so glad na kasama po natin sa araw na to si Dr. Kristen Castañeda Claraval Manalo. So, good morning po, Doktora. Good morning po, Doktora. Yes. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat po for your invitation para makapag-share ng knowledge regarding sa kidney health ng mga bata. And good morning din pala sa mga listeners ng DZMR. Yes. So, nasabi po natin, no, she is a kidney specialist and talagang she is the right person to interview today. So, let's dig in na, no, Doktora? So, Sige po. ang tema nga po natin is, are your kidneys okay? Detect early, protect kidney health. So, napaka-importante ng ating mga kidney. So, Doktora, ano po ba talaga ang primary functions ng ating kidneys? Okay po. So usually ang role po talaga ng ating kidneys is nagsasala siya ng mga dumi sa katawan, sa dugo, dumadaan yung dugo para masala, tapos nagtatanggal siya ng sobrang asin, ng tubig, tsaka mga chemical. Kasi pag nasosobrahan ito, pwede pong malason ng ating katawan. So ano pa ba yung mga role ng kidney sa ating katawan? Ang ginagawa rin ng kidney is rine-regulate niya o binabantayan niya yung presyon ng ating dugo. So, pag ginagawa nito, pag yung naglilinis ng dugo, naglalabas ng sobrang tubig sa katawan, dun din yung way niya na nare-regulate yung BP natin. Tsaka pag yung naglalabas din ng sobrang asin sa katawan. So maliban doon, ang ginagawa ng kidney is gumagawa din siya ng enzyme na tinatawag nating erythropoietin. So ano ba yung erythropoietin? Ito yung pula sa dugo. Kung mababang erythropoietin natin, nagkakaroon kasi tayo ng anemia. Tapos maliban po doon, yung tinatawag natin din na vitamin D na calcitriol, doon din kasi na-metabolize sa kidney. So kung mababa ang calcitriol natin, pwedeng magiging marupok ang ating kidneys.
So usually yun yung basically yun yung parang function po ng kidney natin. At maliban po pala doon, sa kidney din na may metabolize yung tinatawag natin na enzyme na renin. Ito din yung nakakatulong sa pag-regulate sa ating BP. So kunwari kung nagkaroon ng may sira yung ating kidney, kung masyadong mataas ito, pwedeng tumataas din po ang ating BP. Okay, so dalawang dalawa lang po, no? Dalawang ating kidney, no? Left and right, Doktor. Opo, Tama. opo. So yung kidneys na to, multitasking siya. Nasabi natin kanina, let's summarize. Siya yung filter, siya yung Yes po. nagre-regulate ng blood pressure. Meron din siyang kinalaman sa ating calcium at the same Yes time sa po. dugo, no? So Yes po, Doktora. those are the very basic functions of our kidneys, Doktora. So, nasabi po natin dalawa etong kidney, Doktora. But can we survive with one kidney person? Yes po, Doktora. Yes, we can survive even with one kidney only. Yeah. Hindi kailangan na dalawa sila. Pero kung silang dalawa nasira, hindi na natin magagamit yung kidney. Pero kahit isa lang yung gumagana, pwede pa din po tayo mabuhay. Yes, pero napakabuti ng Diyos, dalawa. Kumbaga, may Yes po, spare. opo. Ayun. So nasabi ninyo kanina no kung medyo nagloko yung kidney, yun na medyo may mga certain complications. So as I introduced to you as I introduced you a while ago, medical director po kayo ng dalawang dialysis center dito sa ating probinsya sa Yes San po. Mateo and then in Santiago. So ibig sabihin marami pong dialysis center na naglalabasan ngayon para nga na siyang water station na dumadami. So dito pa lang yan sa Totoo po yan. probinsya. Opo, doktora, gaano na ba kataas o gaano na ba yung yung incidence ng cases ng Ah, may sakit sa bato? You are a pediatrician, nasabi din natin kanina. So, yes mga po. batang nagdadialysis na. Meron na rin po, Doktora. Yung ano po, yung general incidence po dito sa Philippines, at least one Filipino in every hour na diagnose po ng chronic kidney disease. So approximately mga 150 to people in 1 million annually na diagnose po ng CKD dito po sa Philippines. Sa mga bata po naman, Doktora, yung mga na-diagnose na po ng CKD dito sa Northeastern Luzon po, ha, from 2006 up to now, mga nasa 150 patients na po Oh. na na-diagnose sila ng CKD. Pero all over the Philippines, around mga 1,700 children are diagnosed with CKD since 2006. So, you are saying CKD, Doktora. It means Opo, chronic kidney chronic. disease, Doktora. Yes po, So, Doktora. ano po ba ang mga simptomas ng isang tao na meron na siyang tama o may diferensya na ang kanyang kidney? Ang malungkot po dito, Doktora, pag yung may chronic kidney disease na ang isang bata o kahit sino matanda, usually wala po silang nararamdaman po nung una. Wala Hmm. silang simptomas. Nagpapakita na lang pag yung pa-end stage na po, panghuli na, yung malala na, doon na po nagpapakita yung simptomas ng may chronic kidney disease. Pero po, Doktor, yung mga may acute na sakit, usually po napapansin, nagmamanas. Lumalaki po yung mukha, pati po yung paa, minsan po pati yung sa may-ari nila Mhm. namamaga. Mhm. Tapos pwede din pong magkaroon po sila ng kulay tsaa, yung ihi o kaya parang pinaghugasan ng isda yung kulay ng ihi nila. Tapos yung mga iba naman po, napapansin din, mabula yung ihi. Parang sing beer foam yung ihi nila, mabula pag umiihi sila. Yung mga iba naman, malabo yung kulay ng ihi. Tapos yung iba may amoy, mabaho yung ihi po nila. Mhm. Pwede din po na mapapansin na kumpara sa mga kaedad nila, maliit po sila. Hindi po sila kasing tangkad ng mga ka-age po nila. Maliban po doon, pwede pong mapapansin na namumutla po yung bata. May anemia.
Tapos yung mga iba po naman po, napapansin na madalas pumunta sa banyo, naiihi lagi, pero kokonti naman lumalabas. O pwede naman doon, sobrang dami naman po yung naiihi po nila. Yung tinatawag po nating polyuria. Tapos meron naman po yung tinatawag na oliguria o yung konti na po yung ihi. Mga ibang bata din po, doktora, naglalagnat din po sila. Tapos yung mga iba po, sumasakit din po yung tiyan, lalo na po dun sa may pusong. So, Opo, dun sa may hypogastric area. yes. So, yan yung mga symptoms, no? Kasi kung minsan Opo, akala nila, hindi nila pinapansin. So, mas maganda pala tignan, no? Itignan yung itsura din ng ihi natin, opo, no? opo, doktora. Lalo na sa mga bata na Opo, mga early signs. So, doktora, yes po, doktora. nasabing niyo nga, bata, may mga nagdadialysis na. Ano ba kadalasan ang cause or sanhi ng kidney disease? In Okay general, po. or even sa In bata? general po, doktora, okay. Base po dun sa last na renal registry ng Philippine Nephrologic Society of the Philippines, yung PEDIA Nephro po, PNSP po. Yung pinaka-cause po last year is due to acute kidney injury or acute renal failure po. Tapos dun sa registry, napansin ko po kadalasan dahil sa dehydration. Yun po yung pinakauna po. Mga Dehydration. 20, opo, 20, mga around 20% po, yun po yung cause, yung acute renal failure. Tapos susunod naman po is yung congenital anomaly po nung kidneys tsaka nung mga daanan ng ihi. So Mhm. yun po yung pangalawa, mga around mga 17% po yun. Tapos pangatlo po yung tinatawag po nating nephrotic syndrome po yung nagmamanas po sila, tapos may protina po yung ihi, mga around 14% po sila. Tapos fourth po is yung chronic kidney disease, mga around 12% po. Yun po yung pinaka-latest po na data dito sa Pilipinas. Pero nasabi niyo kanina, no? Dehydration. Very important Yes, na, yes po, doktora. na, Nakakagulat po, doktora, na napapabayaan, nagre-renal failure dahil nati-dehydrate. Yung last year po yun pong nakitang data. yes. Kadalasan naririnig natin yan sa mga matatanda, yung mahilig daw kasing kumain ng maalat or chichirya, doktora. Totoo po ba yun? As a, Actually, doktora, opo, may katotohanan din po yan kasi, doktora, kung masyado pong maalat yung kinakain natin, tumataas po yung BP. Pag Mhm. tumataas po yung BP, pati po yung ugat na nagsusupply ng dugo sa kidney is parang nagko-constrict, lumiliit. So, hindi maganda po ang supply sa kidney. So, parang nakokompromiso din po yung ating kidney. So, hindi po siya nakakapagtrabaho ng mabuti. Maliban po doon kasi yung dami ng asin, yung solute load po nung dumadaan po sa ating kidney is masyadong mataas, parang na-overwork po yung ating kidneys. At pwede po masira ang ating kidneys kapag ganun po. So, na-overwork. Yes. Yes po, doktora. Yun. Maliban po dun sa mga maalat, pati po yung mga masyadong matatamis din. Pati matatamis. Opo, opo. Pati Paano yun? matatamis kasi, Parang kasi po, naisip ko opo. yung milk tea na sea salt flavor. Oo, doktora. May mga, yun din po kasi, doktor, yung mga milk tea, meron po kasing component ang tea na pwedeng magkaroon ka ng kidney stone. So, nakakaano po din po yun. Nakakasira din po sa kidney pag nasosobrahan. Hmm. So yun no, narinig natin no, yung mga common cause at ang number one dun is dehydration. So doktora, medyo napasadaan nyo kanina yung mga simptomas na may mga anemia. So pag ang isang tao ay meron ng tinatawag na CKD, na sabi nyo, or chronic kidney disease, ano yung mga Yes po. nagiging komplikasyon pag ang isang tao ay Use, opo. na? Ang pinakamalalang komplikasyon, doktora, is siyempre yung masisira na yung kidney. So, kailangan na nilang tulungan yung kidneys para malinis po yung dugo. So, kailangan na po nating mag-dialysis. So, Mhm. maliban po doon, pwede rin maapektuhan yung puso. Pwedeng lalaki po yung puso, tapos pwede pong magtubig yung baga natin.
Tapos maliban din po doon kung masyadong mataas na po yung lason sa ating dugo, pwede po tayong magkaroon ng kumbulsyon. So maapektuhan din po pati yung utak natin. Okay, Yung so, tinatawag po nating uremia. okay, so uremia. So, damay-damay Opo. na. From kidney Yes po, doktora. ano na, nakompromiso na yung function ng ibang organ like the heart, the Yes. lungs, and even the brains. So, Yes talagang po. napaka-importante, no? So, paano po natin, doktora, may iwasan? Nasabi natin kanina, yung mga maalat, ah how can we prevent etong mga kidney disease na bata man o matanda? Opo. So, ano po doktora, kailangan, katulad po ng sinabi natin kanina, yung umiwas sa mga masyadong maalat, tsaka masyadong matatamis na pagkain, tapos kailangan din po natin uminom ng sapat na tubig. So, pag sa bata po, pag mga 1 to 3 years old, around mga 4 to 5 cups of water. Pag mga around 4 to 8 years old po, mga 5 cups. Tapos pag 9 years old and older, mga around 8 cups, 7 to 8 cups or more po, doktora. Depende po dun sa pangangailangan, lalo na pag mainit, kailangan mas madami po yung iniinom. So ano po yung pwede nating gawin? Kailangan din po natin ng regular na ehersisyo, exercise. Tapos po, kunwari, pag meron po tayong sakit po sa lalamunan o kaya may mga sugat sa balat, kailangan po natin ipa-check. Tapos kailangan din ipasuri natin po yung ihi natin ayon sa bilin ng doktor. Mhm. Tapos kailangan din po natin pong ah, lagi pong pa-check up. Kunwari kung na-diagnose po tayo na mayroong dugo sa ihi, so kailangan monthly po, regular po yung pag-check up po natin sa doktor. Yun po usually po dapat yung kailangan natin, doktora, na gawin po. Nasabi niyo, doktora, kanina kung may mga sakit sa balat, no? Yes po. Like, Opo. ngayon, panahon ng mga chickenpox or hand, foot, and mouth disease, mga ganun. Ano po ba yung kinalaman, doktora, yung pagbalat at kung ano yung kinalaman niya sa kidney disease? Okay po, doktor. Kasi po, minsan, doktora, meron pong mga mikrobyo na meron kasi silang protina Mhm. dun sa kanilang sarili na meron parang katulad dun sa kidney. So, ang akala ng katawan natin is kalaban din, hindi lang yung mikrobyo, pati yung kidney. So, hindi lang yung mikrobyo yung inaatake, pati po yung kidney. So, pag inatake yung kidney, dun po mamamaga yung kidney natin at dun po may apektuhan. So, parang siyang self-destruct. Yes Self-destruct. po, doktora. Opo. Opo. Nasabi niyo rin kanina, doktora, no, regular na magpa-check ng ihi, lalo na kung Yes po, ito ay may doktora. dati ng na-diagnose na may infection nga sa ihi. So, Opo. how regular, doktora? Kunyari, pag sa routine test, dati wala ka naman dating sakit sa ihi. How often should we check our urine? O urine test, ika nga. Usually po, doktora, kunwari, wala naman po dati. At least twice a year, you have to check your urinalysis po. Okay. Opo. Tapos, importante din po pala, doktora, na kailangan regular din po yung pagdumi. Kasi minsan po kasi, pag hindi regular yung dumi po kasi minsan nakakabara sa daanan ng ihi. Pag Mm. bumabara kasi yun sa daanan ng ihi, hindi nakakalabas ng mabuti yung ihi. Naiipon yung ihi, saka yung mikrobyo po, pwede pong dumami, pwede po tayong magka-UTI din pag ganun po. May mga bata kung minsan ang problema is constipated, Yes po, hindi sila doktora. everyday kung dumumi. Opo, So, doktora. very important So, talaga yun, no? No? opo, opo. Kumbaga is yung mga waste product ng ating mga kinain, kailangan ma-eliminate regularly. Yes po, doktora. Opo. Opo. So, last question, Doktora. Ano ba yung mga Opo. benefits for early detection? Kasi yung tema nga natin is detect early, protect kidney health. So, ano yung mga benefits for early detection ng kidney disease? Pwede bang maibalik sa normal kapag may early stage? Yes po, doktora. Kung acute po yung sakit po ng bata, kung acute renal failure,
pwede pa pong ma-reverse po yan. Pero kung more than 3 months na po na may sakit po sa kidney, hindi na po natin maibabalik, hindi na natin magagamot yung naging peklat sa kidney. Ang magagawa na lang po natin is to prevent na mag-progress po yung stage po ng kanyang chronic kidney disease. So yun po yung benefit po, Doktora. Dahil pag chronic kidney disease, dialysis na talaga ang Pag end stage na po, doktora, end stage dialysis na po. dialysis. Pero pag yung nasa stage 1 to 4, hindi pa naman po kailangan, Diba? doktora. Pero as early as possible, dapat po ma-prevent. Hmm. Saka po, if na-detect na nasa may CKD stage na siya, pinoprolong po natin para hindi po siya mag-progress agad po dun sa mga later stages po. Para hindi po siya, ma-prevent po siya mag-dialysis. Dahil once na nag-dialysis, doktora, ibig sabihin, hindi na pwedeng, hindi na functional, end stage na. O, Oh. Opo, doktora, kung may CKD po na nag-dialysis na po. At Mm. ang gamot po ng end-stage renal disease ay hindi po dialysis, renal transplant po talaga. Transplant. Parang yung dialysis lang po is tumutulong lang para malinis, pero hindi po siya yung gamot po talaga. So, ang training niyo nga po is sa NKTI, ano po, doktora? Gaano, ibig sabihin maraming Pilipino na nagta-transplant? Actually po, doktora, marami din naman po. Minsan kasi dito sa probinsya, natatakot pag sinabing transplant. Oo. Natatakot po sila. Pero kailangan lang silang kausapin ng Mm. mabuti kasi ang akala nila hanggang dialysis na lang yung Oo. pwedeng maibigay para sa kanila para humaba pa yung buhay. Ah, Pinaka-best po talaga is kidney transplant po talaga kasi yun po talaga yung gamot. Tapos, nag-increase naman po yung PhilHealth benefit ng Z-Package for transplant. So, malaking bagay po yun na makakatulong po sa kanila. okay. So, kasi yung, baka yun nga din, no? Something na that prevents them to undergo the procedure is yung gagastusin. So, Yes po. Opo. oo. So aside from yung they will undergo operation, yung gastusin baka hindi kakayanin. So malaking itutulong ng PhilHealth. Ayan. Yes po, Ang Dr. dami po nating natutunan kay Doktora with this World Kidney Day, Doktora. So sa ating pong pagtatapos, no, ang bilis ng oras. Ano pong mga huling message natin sa ating mga listeners with regards sa World Kidney Day? Yun po, pinaka-importante po talaga is prevention rather than cure. So, kailangan po natin sundin kung anong pinayo sa atin ng doktor. Wag po tayong basta iinom ng mga herbal kasi sinabi po ni ganito, effective po daw. Kunwari, mataas po ang BP. Tapos sabi ng kapitbahay ko, ito to yung effective na no. Mas makinig po tayo sa doktor kung ano yung pinakamabuti. Uminom po tayo ng antibiotics kung meron po tayong infection. Tapos yun po, uminom po tayo ng sapat na dami ng tubig, tapos mag-ehersisyo, yun lang po. Tsaka kumain po ng masusustansya. Yun po ang kailangan po natin. So, pinaka-best po talaga is prevention po. Prevention talaga dahil mahirap na. Opo. Doktora, you are practicing here, nasabi natin kanina, you are an active consultant sa SIMC. Saan po nila kayo pwedeng puntahan in case they need to seek consultation? Okay po. Sa SIMC po, meron pong nephro clinic po tuwing Wednesday, 10 to 12 noon po. Pag sa private clinic po sa Kalang General Hospital, Tuesday and Wednesday po ng 9 to 11 a.m. Sa De Vera Medical Center naman po, tuwing Huwebes, 1 to 3 p.m. at tuwing Biyernes naman po, 9 to 12 noon. And sa Santiago Medical City po, ng 10 to 12 tuwing Sabado po. So, maraming hospital na pwedeng puntahan si Doktora sa Santiago, no? Opo, And sa Santiago po. she's very in active practice. Napakasipag na doktora po ni Doktora Kristen. And so dito po nagtatapos ang ating interview, but I hope, Doktora, this will not be the last of
may interview with you with regards to kidney Sure health. po. Ayun. So, thank you Sure once po, again, Ma'am Dr. Clara. Well, Anytime po. yes. So, that's it po for today sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Nawa po ay sa sandaling panahon ay may naibigay po tayong linaw at mahalagang mga impormasyon tungkol sa ating paksa sa araw na ito with regards to our kidneys. So, ang dalangin ko po ay mamuhay tayo ng malusog sa ating katawan at sa kaisipan. So, abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado para sa ating programang Usapang Pangkalusugan dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapatayan. Happy weekend po sa ating lahat!